Welcome again to Faithful Believer. If you're not faithful, you're not a perfectly believer. And if you haven't subscribed yet, please do so for me. Alam na natin mga kapatid na isa sa matinding tabigsa ng ilang kasama nating Kristiyano ay ang pagsalungat sa katuruan ng orihinal na simbahan, lalo na sa kakaiba nating paggalang sa ina ng ating Panginoon, si Maria. Maraming paratang laban kay Mama Mary. Hindi lang basta paratang, kundi matapang, mabigat at paulit-ulit na batikos. Kaya ngayon, mga kapatid, sa ibayong pananampalataya, pagkakataon nyo na para makiisa sa mga paratang na yan at sumakay sa pangangatwiran ni Jared Almasora, ang kaisa-isang MCGI na tila binibiyayaan ng espiritu ni Eli Soriano sa kanyang pananalita at estilo ng pagtuligsa. Pero tandaan, ang katotohanan ay hindi kayang hadlangan. Roll VTR. Teka muna, Ma'am Ivana, backgrounder tayo sa GIT. Itong debat nila ni Jared ay nangyari matapos ang una niyang salpukan kay Bro John Doe, kung saan hindi niya maidugtong ang kanyang kinabibilangang grupo sa mga obispo ng Antioquia. Ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. O kahit sa mga apostol mismo. Pero heto siya, walang kadala-dala, nakipag-debate ulit. Tama, sport ang tawag dyan. Parang naging larong pampalipas oras na lang ang pagtatalo para kay Jared. 2 sport sa isang araw? Good luck, Jared. Sana may trophy ka rin ng katotohanan. So this afternoon, so I'm so very glad for having this very special occasion, fighting the Russians with thinking that they are going to fight one to another. And this afternoon, before starting the debate, the dialogue, babasahin ko muna ang kanilang rules and regulation. Bago, ang kanilang tema, sa affirmative side from Iglesia ng Diyos kay Cristo, from the Roman Catholic Church CFD, patunayan na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus, sangayon sa Biblia. Affirmative, CFD po San Pablo Lima, and the negative, Jared Almasora. The rules and regulation, one round system, affirmative constructive speech, 15 minutes, cross-examination from the negative, 10 minutes, negative destructive speech, 15 minutes, cross-examination from the affirmative, 10 minutes, summary, negative 5 minutes, summary affirmative, 5 minutes. During summary period, no need to present no evidence and no objection. Rules of debate, 1 to 13. Number 1, no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. Focus only to the subject matter. Number 2, 1 minute question, 1 minute answer. Number 3, categorical question should be answered categorically, yes or no, with 1 minute qualification. Number 4, to be related to the debate proposition, a point must either be a premise of the affirmation or negation of the proposition, or the affirmation or negation of the proposition itself. Number 5, speak only when it is your time to speak. So, both the debater must be regulated. They can only speak in their own time, or time being given to them. Number 5 or number 6, the debaters may raise an objection to the moderator if it thinks that the opponent violated the role of the debate. Object any time except conclusion if there is any violation against the role of the debate. Number 7, when a debater wants to raise an objection, he must say, objection, Mr. Moderator. The moderator then asks what the objection is. The specific role violated must be cited. When there is a counter objection, the moderator listens to both sides. Afterwards,
he makes the decision. Number 8, time will be paused when an objection is raised and dealt with. Number 9, all Bible translation asked during the debate must be accessible to the debaters and moderator. Number 10, when a debater demands that the Bible used be read, the moderator will be the one to read the Bible. While the moderator reads it, the time will be paused. Number 11, no ad hominem or personal attacks shall be permitted. Attack the arguments themselves. Number 12, side comments are prohibited. The last is number 13, respect always the right ruling of the moderator. During the moderator's time, the debaters must keep silence. This is to ensure that order will rule in the debate. Affirmative po San Pablo Alima. Negative, Gerard Al-Masura. And the moderator, Ismail Bahinting. Now, where's our timekeeper? Timekeeper? Ito na? Okay. Unang mapahayag ang affirmative side, si Tipo San Pablo Alima sa iyang tima. Patunayan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, na si Jesus sang-ayon sa Biblia. Brother Paul, it's your turn. Timer starts now. Okay. Tipo sa dito. Okay. Maraming salamat sa ating moderator, Brother Ismail Bahinting, at sa ating katunggali sa debateng ito, Mr. Jared Almasura. Sa lahat na nandito sa madla at sa nanood sa ating live coverage, magandang hapon sa inyong lahat. Sa hapong ito, tungkulin ko na patunayan ang proposisyon na si Santa Maria ay ina ng Diyos, open and close parenthesis, na si Jesus, sang-ayon sa Biblia. Bakit mayroong open and close parenthesis? Upang maklaro at makwalify that the Catholic Church does not teach that Mary is the mother of God the Father. Nor is she the mother of God the Holy Spirit. Sa paksang ito, hindi po subject kung ama ba siya, ina ba siya ng Diyos Ama, kapagkat walang ganong turo ang simbahang Katoliko. Hindi rin dito nakasali ang Diyos Espiritu Santo, sapagkat walang turo ang simbahang Katoliko ng mahal na Birhen na Maria ay ina ng Espiritu Santo. When we say that Mary is the mother of God, take note that we clearly state that Mary is the mother of God, who is Jesus, according to the Bible. Dapat malinaw sa isip ng aking katunggali na pag sinabi namin na si Mary ay ina ng Diyos, ang ibig sabihin niyan ng simbahang Katoliko na si Maria ay ina ni Jesus. This debate is not about the Holy Triune God. Hindi ito tungkol sa paksa na Trinity, nor about the Marian dogmas, but rather about one single dogma, and that is the divine motherhood of the Blessed Virgin Mary. Dapat maliwanag sa isip ng aking katunggali ng paksang ito ay hindi tungkol sa Holy Trinity at sa mga dogma ng mahal na Birhen na Maria, kundi sa one single dogma, and that is the divine maternity. Ang proposisyon na ito ay nakabatay sa dalawang hindi matututulan na katotohanan. Ibig sabihin, ang ating 15 minutos na constructive speech nakabatay sa dalawang hindi matututulan na katotohanan. Ano ba ito? Una, ang katotohanan na si Santa Maria ay ina ni Jesus. Si Santa Maria ba ina ni Jesus? Sagot. Gawa, Kabanata 1, talata 14.
Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan at atin pong babasahin para malaman na madla ang unang haligi na aking ipinahayag. At sabi dito, lagi silang nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus. Ano si Maria? Ina ni Jesus. Yon ang unang katotohanan sa aking proposisyon. Ano itong pangalawa sa dalawang haligi sa aking presentasyon? Ang pangalawang katotohanan na si Jesus na kaniyang anak ay Diyos. Diyos ba si Jesus? Sagot. Pangalawang Pedro, Kabanata 1, Talata 1, ito po ang ating mababasa. Mula kay Simon Pedro na lingkod ng apostol na Jesucristo, mahal kong mga kapatid, nakabahagi sa napakahalagang panampalataya na tinanggap din namin. Ang panampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ano si Jesus? Si Jesus ay Diyos. Ano si Jesus? Anak ni Maria. Sinong ina ni Jesus na Diyos? Si Maria. Kaya, dito pa lang, napatindig na natin ang ating proposisyon na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus. Kapagalinaw. Ngayon, paano naging ina ng Diyos na si Jesus, si Santa Maria? Ang sagot ay mababasa natin sa Ebanghelyo San Mateo, Kabanata 1, mga talata 20 hanggang 23. Ang ating sasagutin na tanong, paano naging ina ng Diyos na si Jesus, si Santa Maria? Ito po ang binanggit sa banal na kasulatan. Habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Ano ang sabi? Jose, na mula saan kay David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano ang nangyari sa mahal na Birhen? Magbubuntis siya. At dahil magbubuntis, darating ang panahon ng mga anak. Alangan naman ma-overture doon sa tiyan na 9 months. 21. Manganganak siya ng isang lalaki. Ibig sabihin, manganganak siya ng isang persona. Sapagkat si Kristo ay hindi po dalawang persona gaya ng paniniwala ni Kailisio Soriano. Ilang persona si Jesus? Sagot. Roma Kabanata 5 Talata 8, ito po, receipt, ito po nakasaad. If death rolled because of one person's failure, those who receive the multiplied grace and the gift of righteousness will even more certainly rule in life through the one person, Jesus Christ. Ilang persona ang ipinanganak ni Santa Maria? One person, and that is Jesus Christ. Ipapatuloy natin ang ating nasimulan na pagbabasa sa Mateo. Sabi dito, nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, ng ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Paano naging ina ng Diyos ang mahal na birhen? Sapagkat ibinuntis niya si Jesus at ipinanganak niya, lumabas sa kanang sinapupunan ang isang persona na ang katangian ay Diyos. Ano ang tawag mo sa nanganak ng Diyos? Di na ng Diyos. Yun ang tama na lohika. So yun ang sagot sa tanong. Paano naging ina ng Diyos? Sapagkat ang kanyang anak ay Diyos. Itong presentasyon na ito, magigiba lang. Tandaan natin ha, ang presentasyon na ito na dalawang haligi na katotohanan ay mabubuwalang kung ang aking katunggali ay magdadala ng bulldozer sa katuwiran upang ibuwal ang dalawang katotohanan na ito. Paano magiba ang aking presentasyon? Kung ma-refute niya itong dalawa. Ito ang hintayin ko maya ha, sapagkat ito ang aking itinayo, dapat ito rin ang dapat niyang ibuwal. Sapagkat kung manatili itong dalawang katotohanan sa entire proceeding, makarating sa Samari, na ibig sabihin, naging inutil ang kanyang pag-iba sa katotohanan. Ano itong dalawang bagay na ikabuhal sa aking presentasyon?
kung magiba niya na si Maria ay hindi ina ni Jesus. Pag mayroong ebidensya siyang ilalahad na si Maria ay hindi ina ni Jesus, tapos ang debate. Paano pa ako mag-claim na si Jesus, si Maria ay ina ng Diyos? Hindi naman anak siya ni Mary. Dapat niya yung gibain na hindi ina na si Maria ni Jesus. Pangalawa, dapat gibain niya na si Kristo ay hindi Diyos. Paano maging ina ng Diyos si Mary kung si Kristo na ay hindi Diyos? Paano mo maklaim na si Mary, Mother of God, kung si Kristo ay hindi Diyos? Hindi ba ang proposisyon? Ito ang dalawang hintayin ko, sapagkat ito ang presentation ko. At ang role niya as negative, gibain ang aking presentation. 3 minutes lang. Logical ba na si Mary, Mother of God? What is logic? Logic is a science of correct thinking. Logical ba? Sagot logical. Na kung ano si Jesus, dapat po i-attribute yon sa kanyang nanay. Halimbawa, si Jesus ay tagapagligtas. Tama bang sabihin na si Mary ay ina na tagapagligtas? Tama, sapagkat si Kristo ay tagapagligtas. Si Kristo ay Panginoon. Tama bang sabihin na si Mary ay ina ng Panginoon? Tama. Mabasa yon sa Lucas 1:23 na si Mary ay ina ng Panginoon sapagkat si Kristo ay Panginoon. Halimbawa, may isang tao, ang ngalan si Jared. Hindi Jared al-Basura, ha? Jared na anak ni Rosita. Itong si Jared na anak ni Rosita, kumuha ng kurso na medisina. Kalauna naging doktor. Nung naging doktor si Jared, ano na si Rosita? Di naging ina ng doktor. Nag-aral naman si Jared ng abogasiya. Naging ganap na abogado. Ano na si Rosita? Si Rosita ngayon ay naging ina na ng abogado sapagkat yung anak niya ay abogado. Tumakbo sa halalan. Nanalong mayor. Ano ang nangyari kay Rosita? Si Rosita ngayon ay naging ina na naman ng mayor sapagkat si Jared ay elected mayor. Natapos ang 3 consecutive terms. Tumakbo na naman gobernador si Jared. Nung nanalo si Jared sa pagkagobernador, ano ang tawag kay Rosita? Si Rosita ay ina na naman ng gobernador. Yan ang ibig kong sabihin. Kung ano si Kristo bilang persona, wasto lang na ikapit ito sa kanyang nanay. Kung si Jesus ay Panginoon, wasto at angkop na tawagin si Mary na ina ng Panginoon. Kung siya'y tagapagligtas, tanggapin natin na si Mary ay ina ng tagapagligtas. Kung si Jesus ay Kristo, si Mary ay ina ni Kristo. So yun ang logic. Kaya ang ating presentasyon ay logical na babatay sa tama na lohika. So ngayon, ito ang hintayin ko mamaya na mabuwal niya itong dalawa. Na patunayan niya, gibain niya na hindi ina ni Jesus si Mary at si Kristo hindi Diyos. Tanong. Wata ka na ito si Brad Paul. Salamat sa presentation, Brother Paul. O karon at terusad ko sa interpolation sa question and answer portion. Pwede na tayo pila ni minuto ba? Cross-examination from the negative, 10 minutes. Then, ang negative side, reminder, you have to ask question based or related to the theme and do not violate the role. Okay? The interpolation will start. Timer starts now. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Tanong ko lang sa inyo, Brother Paul, dun sa 15 minutos na pagsasalita ninyo, lahat ba yung katotohanan? Oo o hindi? Lahat katotohanan, at dahil katotohanan, naniniwala ako na sa 15 minutes na rebuttal mo ay wala kang magawa. Dahil kung ang katotohanan ay iyong ibubuwal, ibig sabihin, nasa kasinungalingan ka. Okay, ngayon, So, tinatanggap nyo ba ngayon yung sinabi nyo ng lahat ng sinabi nyo ay katotohanan? Oo o hindi? Yes, katotohanan, sinagot na kita. Huwag mo ulit-ulitin ang tanong na nasagot Objection, ka. moderator. Objection. Nagtatanong ako, ang karapatan nyo sumagot. Yes, ang sagot, Mr. Moderator, sinagot ko siya. Huwag ka sasapaw. Modest time. Do not do the question when it was only the question. So, next question. Sige, next question. Ngayon, kung ang sinabi nyo katotohanan, meron bang mababasa sa Biblia na sinabi nyo na yung tindig nyo para magiba, igigibain ng bulldozer? Tanong ko sa'yo, nasa Biblia ba yun? Dahil lahat ng sinabi mo nasa katotohanan, meron o wala? Sagot. Moderator's time sa ang pangutana dili related sa issue. Related. Yung salita niyang bulldozer, hindi yon kasali sa tema.
Pero, sinabi niya, pero hindi dapat Kasama sa testimony. gagawa ka ng tanong na so, unrelated question. Sige, next question. Ngayon, sinabi mo kanina, binasa mo rin yung Mateo, dito, sa 1:22 hanggang 23. Tinatanggap niyo ba ito, Lima? Yes, tinatanggap ko na si Mary nagbuntis at nanganak at hindi matutulan na kanyang anak ay Diyos sapagkat siya ay nanganak ng Diyos, angkop lamang na tawagin siyang ina ng Diyos sapagkat yung kanyang anak ay Diyos. Okay, Sunod next na tanong, question. yung mahirap. Oh, objection. Nagsaside comment naman nung nagtatanong yung tao eh. Ito. Ngayon, sabi mo kanina, si Maria, ina ng Diyos, tanong ko sa'yo, tama ba itong nasa 92 ng awit? Na bago nalabas ang mga bundok o bago munikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimulat, walang hanggan, ikaw ang Diyos. Tama ba na ang Diyos ay walang pasimulat, walang hanggan? Tama. Ayun. Pero nung siya po ay ipinanganak at ibinuntis ni Mary, nagsimula siya bilang persona. At hindi po nawala yung pagka-Diyos niya. Kaya, ang ipinanganak ni Mary, nanatiling Diyos. Sabi nga ni San Pablo, si Kristo nating tagapagligtas ay Diyos. So, ibig sabihin, yung ipinanganak ni Mary na tagapagligtas, Diyos. Sapagkat kung hindi ng Diyos, hindi ka pa na-save. Kung hindi Diyos si Question. Kristo. Ngayon, kung ang sinabi mo yung pinanganak ni Maria, Diyos, o si Maria ay ina ng Diyos, ang katangian ng Diyos sa 7:17 ng 1, walang kamatayan, nananaan sa liwanag na di malalapitan. Ngayon, kung si Maria ay ina ng Diyos, ngayon, yung ipinanganak niya, ibig sabihin, likas sa kalagayan niya yung pagka-Diyos? Tama ba ito o hindi? Tama yun. Diyos Nebe, nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos kay Kristo noong nasa laman siya. Kaya kung may duda ka na si Kristo ay hindi Diyos at tagapagligtas naman ang Diyos, so ibig sabihin, may problema tayo sa panawagan Ayan, kay Kristo. sige. Sa amin, wag ka sasapaw. I have 1 minute. Magrespeto ka sa ating rules. Nag-prepare ka, babagay ito, Sige. na 1 minute. So, yung ibinuntis ni Mary, tagapagligtas yun, Diyos yun, kaya yun ang problema mamaya. Buwalin mo na si Kristo ay hindi Diyos, manalo ka sapagkat kung si Kristo, ma-prove mo na hindi Diyos, mali ang aming doktrina Okay, na si Mary. okay. Huwag ka munang, huwag ka sapaw. Hindi pa natapos Kung si Mary, kung si Jesus ay hindi Diyos, problematic itong doctrine namin na si Mary, Mother of God. Time. Next question. Ngayon, kung si Maria ay ina ng Diyos, meron ba sa buong Biblia, letra por letra, na si Maria ay ina ng Diyos? Meron o wala? Meron implicitly. Ang tanong ko sa iyo, Huwag meron kang o sapaw. wala? Huwag kang sapaw. Meron. Objection, moderator. Sinagot ko mismo, meron implicitly. Meron, basahin mo. O, basahin ko. Makinig ka. Basahin ko. Basahin ko. Brother Paul, moderator's time. Moderator's time muna. Okay. Ang tanong niyo po ba ay yung literal na mababasa? Yes, so yung tanong niya ay literal na mababasa na si Jesus ay ina ng Diyos. Yun ang Okay. gusto niya sa tanong Ang niya. sagot ko, Mr. Moderator, basahin ko implicitly. Ang basahin ko, literal, hindi naman meron yung basahin ko. Makinig ka implicitly, ha? Luke 1:43. Why should the mother of my Lord come to me? Verse 68. Praise the Lord, the God of Israel, He has come to save His people. Yung Lord pala na Savior na pumarito sa lupa, Diyos. At siya po, sinabi ni Elizabeth, why the mother of my Lord, and that Lord, remember, that Lord is God the Savior. Nabasa implicitly. Okay, binabase. Ngayon, kung yan ang nakalagay ay Lord, ano sa Greek ang Lord? Curious. At ang Lord dito, sinabi ng 6, qualify, praise the Lord, the God of Israel, He has come to save. Sino yung He has come to save na Diyos, na Lord? No other than Christ. Objection. Ano objection? Ang tanong ko sa kanya, kung ano sa Greek yung salitang Sinagot Lord. na. Hindi ka sumasagot. Makinig ka sa sagot. Nililihis mo eh. Ang tanong ko, ano sa Greek yung salitang Lord? Sinagot na. Sagutin mo, nagpapatusa daw kayo Sinagot na eh. siya. Sabi na. Sinagot na. Curious. That's enough. So kung may objection ka, yung iba ng objection. Continue.
Tapos ang sinagot, curious. Ngayon, kung Krios. Basta patayuin mo siya. In sige. disrespect yun sa akin, sa atin dito lahat. Ngayon, kung ang nabasa mo sa Greek ay Krios o Kyrios, tama ba? O ang nakalagay ba dyan, Kyrios o Elohim o Theos? Ang 143, curious yun. Ang Dito tanong ko sa'yo, 68, yun ang curious Theos. ba Huwag kang o sasapaw Theos? kasi moderator. Nagtatanong ako, moderator. I have 1 minute to answer my question. Violation of the rule. That is violation to the rule. Let him finish the qualification. Ako na yung makawin. Sinagot kita na mabasa yan at dito. Huwag kang pili-pili ng versikulo. Sinagot na. O, so tanong, mayroon pa? Okay. Tanong. Ngayon, kung ang ipinanganak ni Maria at si Maria para sa iyo ay ina ng Diyos, ano ang nauna? Tao o Diyos? Una, si Mary. Tao na si Mary. Noong naging tao ang Diyos. Because in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. Nung naging tao si Kristo, alangan, una si Mary. Dahil ibubuntis pa yung Diyos na tagapagligtas natin. Na anak ni Mary. So una, si Mary. Nahuli si Kristo. Pero hindi ibig sabihin na doon sa nature niya as God eternal, nauna talaga si Jesus. Pero dito sa pagkatawang tao ng Diyos, nauna si Mary. At nung ipinanganak ni Mary si Jesus, hindi po nawala ang pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo ay nanatiling Diyos sapagat ang Diyos ay walang wakas. Next question. O, ngayon, kung ang Diyos ay walang wakas, may pinagmulan ba, meron o wala, categorical? God is eternal. Binasa mo yung Salmo 90. Ikaw nagbasa nan. Ngayon, nahilig ko naman yung 90. Moderator's time. Pakisagot lang. Parang clear ang answer. Pakisagot. Tanong ko, moderator. Pakisagot. Team niya, categorical. Yes. Yes. Sabi ng versikulo mo, 90 Gs, ikaw nagbabasa, nagtatanong ka sa akin. You are under cross eh. Kaya tatanungin Yan, kita. sinagot na kita. 92, yung versikulong binasa mo, huwag mong itanong sa akin sapagkat sang-ayon ako dyan. Okay, okay. Ngayon, kung walang pinagmulan, bakit si Maria tinawag na ina ng Diyos, ngayon ang Diyos ay walang pinagmulan? Gibain nyo yan. Sagot, dahil pumarito ang Diyos naging tao. Okay. Ipinanganak ni Mama Mary yung Diyos naging tao. Kaya nung naging tao ng Diyos, yung ipinanganak ni Mary, hindi yun kay tao lang. Diyos din siya. So therefore, si Mary na nanganak kay Jesus na Diyos, angkop na tawagin na ina ng Diyos. Okay. Next. Last question. Okay, no. Ngayon, kanina sinabi mo yung mga pinagsasabi mo kanina, bro Alima, ano? Ngayon, ang tanong ko ulit sa'yo, ulitin ko. Meron bang nakalagay? Mr. Moderator, huwag pa ulit-ulit ang tanong. You are under cross. Sumagot ka sa tanong. Ang tanong. Sumagot ka sa tanong. You are under cross. Moderator. So, wag mong do not make a question, only question to him. Make a new question. Ngayon, sabi mo ulit kanina kasi sinulat ko to kanina eh. Ngayon, kung ang ipinanganak ni Maria ay Diyos, pati sa likas na kalagayan ay Diyos. Ngayon, tama ba yung nasa 7:17 ng 1 na ang likas na kalagayan ng Diyos ay hindi malalapitan? Tama ba ito at walang kamatayan? Tama! Ayun. Pero bakit binuntis yung Kristo na Diyos? What's So, ibig sabihin, hindi imposible na ang Diyos ay maging tao, malapitan. Sabi nga ng Biblia, anong sabi ng mga apostol? Hindi ba malapitan si Kristo bilang Diyos? Malapitan, sapagkat siya po ay naging tao. Ayon sa unang Juan, anong sabi dito? Sa banal na kasulatan, narinig namin siya, nakita, napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Sino? Si Kristo, nahawakan ng mga apostol. Sabi niya, ang Diyos daw hindi mahawakan. Yes, sa kanyang naturalisa bilang Diyos. Pero dahil ang Diyos ay naging tao, mahahawakan na siya. That is theological partiality. Time. Bro. Okay, Susan. Salamat sa interpolation. Kamu na'y bahala, dihangan namin ako. Okay.
We have another presentation, the negative presentation from Cherid Almasora for 15 minutes negative destructive speech. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid, lalo na sa mga tumatawang mga audience. Ngayon, ayan, ito pa time, lagay natin. Ngayon, nakita natin yung mga sinasabi ni Brad Paul Alima na si Maria daw, ina ng Diyos. Ngayon, pinababasa ko sa kanya, ang nabasa niya ay Krios o Panginoon. Iba naman yun, hindi naman Diyos yun eh. Dahil sa Greek, ang Diyos, Theos. Nabasa niya Krios. Ang layo ng sagot ni Brad Paul. Ang tanong ko, Papampanga. Ang sagot niya naman, Manila. Di sablay itong taong ito. Kamangmangan yan eh. At yung kamangmangan, Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate that no personal attack. Sige. Number 11, no ad hominem or personal attack shall be permitted. Attack the arguments only. Huwag ka mag-atake sa akin. Wala akong kasalanan sa iyo. Sige. Babasahin ko lang yung sitos na binabasa ko kanina. Basahin natin sa 24:9 ng Kawikaan. At ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. At isa dun sa kamangmangan, sukat mo sabihin, yung Diyos may ina. Ang Diyos nga walang pasimula. Lagi mo Mr. naman Moderator, pasimula. objection. Huwag niyang sabihin na yung naniwala na si Kristo ay yung kamangmangan. Insulto yan sa ating lahat. Ano ka ng tamang mga salita o makataga na formal at disente? Huwag kang sasali. Wala kang permiso na magsalita. Kami lang nakapirma. Kung magsalita ka, lalabas ka. Labas dito. Alis. Moderator's time. If you have an objection, you have to address the moderator Yes. first. Sorry, Mr. Moderator. Okay. The objection is granted. Sige. Ngayon, panay objection si Bro Alima. Ayaw yata tayo pagpapahayagin eh. Ngayon, ayan, simulan naman natin dito sa paksa. Totoo ba na merong ina ang Diyos? Nabasa na nga natin dito sa isang sitas, sa 92 ng awit, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula. Nung walang pasimula, may tao pa ba nun? Wala pang tao wala nga pasimula Wala pang ang langit at lupa At si Kristo umiiral na nun. Basahin natin sa 8:23 ng Kawikaan. Ako'y nailagay mula noong araw nang walang pasimula bago mo nilikha ang langit at lupa. Nung wala pang langit at lupa, wala pang tao nun Paano mo naman lalagyan yung Diyos may ina? Wala pa nga si Maria nun, wala pa nga yung kalilong-lilongan ni Maria nun, wala pang tao nun, umiiral na siya, nailabas na siya. Tanong, sino yun? At nasan yun? 3:1 ng Kolosas. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangas sa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kailan? Nandun na nga mismo sa 1:1 ng 1 nang pasimula. Nung pasimula, may tao ba nun? Wala pang tao nun Nung wala pa yung kalilong-lilongan ni Maria, paano mo naman sasabihin si Maria, ina ng Diyos? Ngayon, wala pa nga si Maria, meron ng Diyos. At yung Diyos na yun, na nasa kanan ng Ama, si Kristo. Insensado. Yan ba ang paniniwalaan natin, mga kapatid? Huwag na tayong maniwala dyan. Hindi na ako magtataka. Basahin natin ang 4:4 ng 2 Korinto, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao, hindi yung likas na kalakayang pagka-Diyos. Para sabihin mo may ina ang Diyos. Alin yun? Objection, Mr. Moderator. Hindi ako nagpatindig na ipinanganak ni Mary ang pagka-Diyos. Iba yung pagka-Diyos at sa Diyos. Ang ating pinag-usapan dito, Mr. Moderator, yung person. Hindi namin turo na ipinanganak ni Mary ang pagka-Diyos. Moderator. Wala kaming turong ganun. Huwag siyang mag-instrument pala si dito. Ang aking tema dito, yung person na Jesus na God, ina niya yun si Mary. Hindi namin teaching at never kami nagdugma na si Mary ina ng pagka-Diyos. Sapagkat ang pagka-Diyos nandyan na. Tama yung sinabi niya na 92 na Okay. nandun na ang Diyos. Hindi namin sinabing ang ina siya ng pagka-Diyos. Iba yung pagka-Diyos. So, narinig mo ang kanyang objection na hindi raw itinuturo ni Brad Paul na ina ng pagka-Diyos. So, alam mo siguro mo. So, diba? Tutuloy ka ng question. Tuloy. Ngayon, lagi tayong ino-object, mga kapatid. Magpapahayag lang naman tayo Ano? Sige, tuloy. Nagaano kayo, mga kapatid, nagpapayag ako. Ngayon, yung ipinanganak ni Maria,
Hindi naman yung pagka-Diyos, kundi pinanganak niya yung haing katawan. Objection agad, Mr. Moderator. Hindi. Moderator. Ikaw ang nagtuturo. Moderator, sinasapawan naman. Pagka-Diyos yung ipinanganak. Moderator. Pagka-Diyos na ipinanganak. Yung person ba na God? Hindi yung pagka-Diyos na. Mr. Moderator, parang hindi nantindahan na aking katunggal ang proposition. Moderator, at aking Moderator. presentation. Ang ibig sabihin ni Brother Paul na hindi ipinanganak ang Diyos. Yung persona sa yung tagapagligtas. So parang hindi kayo nagsang-ayon sa tema. Ano ba to? Yung aking tindig, ibain niya. So, ang kanyang tindig dapat mo malaman kung ano ang inihatid sa kanyang message. Mr. Moderator, ang role ng negative, gibain yung presentation ko. Huwag siyang magbutas ng isang butas na hindi ko naman itinayo. Binigyan ko sa kanina na dalawa lang ang itinayo ko. At bilang negative, tungkulin niya na yung dalawang itinayo ko ay dapat i-refute niya. Huwag siyang magbutas ng ibang argumento na Stroman fallacy na hindi ko naman binanggit at sinabi dito sa aking presentation. That is violation of the rule number 1, that no question or point shall be raised is unrelated to the debate proposition. It's enough. Sige. Okay, continue your presentation. Sige, sabi niya, gibayin natin. Ngayon, sinabi, ito mga binasa niya eh. Binasa niya rin yung nandito. Basahin natin. Dito sa, kala ko ini-notes mo. Sa 1:22 hanggang 23 ng Mateo, basahin natin. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao naman pali. At yung tao na yon o yung nasa loob ng tao na yon, may pagka-Diyos doon. Basahin natin ang 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Yung pagka-Diyos yung nasa loob, hindi yung Diyos yung ipinanganak para sabihin si Maria, ina ng Diyos. Gaya ng nasa topic natin ngayon. Kung mag-o-object siya, edi objection kanya at kalabanin niya yung moderator dahil ang moderator ang naglagay nito eh. O ngayon, basahin ulit natin. Ang 23 ulitin natin para mapakinggan natin mga kapatid. Narito nga ang dalagay magdadalang tao. Tao pala eh. At yung nasa loob ng pagkatao na yung Diyos, at yung Diyos na yon, 8:23 ng Kawikaan, umiral na ng wala pang pasimula. Katunayan, i-clarify nga na nga mayon eh. 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At yung Diyos na yon, na umiral ng walang pasimula, si Kristo yon dahil siya yung nasa kanan ng Diyos. Hindi naman pwedeng si indasan, hindi naman pwedeng si ventilasyon. O basahin ulit natin ang 3:1 ng Kolosas. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ulitin ulit natin, kailan? 8:23 ng Kawikaan, nung wala pang pasimula. At nung wala pang pasimula, wala pa si Maria noon. Paano mo naman sasabihin, si Maria, ina ng Diyos, kung wala pang pasimula, meron ng Kristo. Umiiral na yung Kristo. Bakit? Dahil yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ni Kristo. Kaya si Maria, ina nung katawang tao ni Kristo. Hindi nung Diyos ni Kristo. Dahil hindi mo naman pwedeng ipanganak yung Diyos eh. Nandun na nga before sa 92 ng awit eh. Walang pasimula. At siya yung umiiral ng walang pasimula. At yung likas na kalagayan ng Diyos, 7:17 ng 1, basahin natin. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na hindi malapitan, at di nakita o makikita ng sinuman tao. Yan ang likas na kalagayan ng Diyos. Ngayon, yung ipinanganak ba ni Maria, hindi ba nalapitan yon? Hindi ba nakita yon? Para sabi mo si Maria, ina ng Diyos. Si Maria, ina nung katawang tao ng Diyos o nung haing katawan. Kaya sa lahat ng latag ni Brad Paul, ano ito, insensado sa Portuguese eh. Anong time, moderator? Sige, wave na natin. Mamaya na yung iba. Okay, salamat. Atong sabta sa atong interpolation. Brother Jared. Then 10 minutes, 10 minutes? 10 minutes interpolation. Okay. Timer starts now. Sang-ayon ka ba na si Jesus ay Diyos? Yes or no? Sang-ayon akong Diyos, at yun yung nasa loob ng katawang tao, 2:9 ng Kolosas. Pero wala kang mababasa sa Biblia na si Maria ay ina ng Diyos o Theos, kundi ang mababasa mo ay Kreos, Panginoon. Next question, gibain mo.
Gawa 1:14. Sang-ayon ka ba na si Maria ay ina ni Jesus? Sang-ayon ako, pero wala kang mababasa dyan na si Maria ay ina ng Diyos. Diyos sa Greek, Theos, Yahshua nakalagay dyan eh. Ano ka ba naman? Next question. Gibahin mo, Brother Alima. Itong Maria, itong Jesus na anak ni Maria, Diyos o hindi? Ito. Categorical ba? Categorical. Diyos yung nasa loob. 2:9 ng Kolosas. Pero wala kang mababasa dyan na si Maria ay ina ng Theos, kundi Yahshua ang nakalagay dyan, brother. Sunod, Gibahin mo, brother. Noong, dahil sang-ayon ka na si Jesus ay Diyos, noong ibinuntis si Jesus sa sinapupunan sa tayan na mahal na birhen, nandoon ba yung pagka-Diyos? Yes or no? Nandoon. Yes. Nandoon. Pero, hindi ibig sabihin nun, ang ipinanganak ni Maria, yung mismong Diyos, para sabihin mo, si Maria, ina ng Diyos. Kundi si Maria, ina siya nung katawang tao ng Diyos. Kaya nga ang nakalagay dito, basahin natin sa 1:23 ng Mateo, nagdadalang tao. Gibain mo, brother. Gibain mo. Hindi mo ginigibay. Mr. Moderator, objection, hindi ko rule ang pag-iba. Siya, rule niya ang pag-iba. So, Bakit ako ang naging negative dito, Mr. Moderator? this time. Huwag mong sabihin na gibain mo. Kasi ang negative ka. So, do not use any word like gibain mo. Next question. Sunod na tanong. Dahil sumang-ayon ka na yung pagbubuntis ng mahal na birhen na kay Jesus, nandoon ang pagka-Diyos, nung ipinanganak ni Mary yung person na kana ipinanganak, Diyos o hindi Diyos? Yung person na yon, tao nga eh. Kaya nga sabi sa 1:23 ng Mateo, nagdadalang tao. At yung nasa loob ng katawang tao, 2:9 ng Kolosas, Diyos. Pero wala kang mababasa dyan na si Maria, ina ng Diyos. Pambihira ka. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Yung sinasabi mong tao na ipinanganak ni Mary, Diyos yun o hindi Diyos? Yung nasa loob nun. Yung nasa loob nun. Babasahin ko. 2:9 ng Kolosas, sapagkat sa kanya nananahan. Nasa loob niya nananahan. No, moderator's time muna. Categorical lang question. Categorical. So, sagutin mo na, then qualify. Sige, sige. Yung Repeat your question. Yung ipinanganak ni Mary na Jesus, nasabi mong tao, hindi tayo nagdebate na tao siya. Magtanong ka. Huwag ka muna. Magtanong ka. Premise pa yung premise. Wait. Sang-ayon kami na si Kristo ay tao. Pero yung ipinanganak ni Mary na Jesus na sinabi mong tao, Diyos o hindi Diyos? Diyos. Kaso, yung ipinanganak ni Maria, tao yun. Pero yung nasa loob ng Diyos, pambihira ka naman, di ba naintindihan, no? Wag, Mr. Editor, wag ka masabi pambihira ko. Moderator's time. Again, Listen, moderator's time. Magtanong ka, magtanong. Please lang. Ayaw lang mo diya mag-singgit kay murag mawala ilang tuba. Okay. Kung ano man ang sagot ni Jared, sagot niya yun. Sunod na tanong. Dahil sang-ayon ka na yung ipinanganak ni Mary pala ay Diyos, nagsasabi ka ba ng totoo nung umamin ka ng ipinanganak ni Mary ay Diyos? Yes or no? Ano ulit ang tanong, moderator? Ano ulit ang tanong? Di ko narinig eh. Napakala kasi. Ulitin ang tanong. Dahil sumang-ayon ka na ng ipinanganak ni Mary, Diyos pala, yung pag-amin mo sa harap ng madla na yung ipinanganak ni Mary ay Diyos, nagsasabi ka ba ng totoo? Yes or no? Nagsasabi ko ng totoo. Yes. Hindi mo naiintindihan nyo. Papaliwanag ka, moderator. Dahil yung ipinanganak ni Maria, yung nasa loob nun, yung Diyos. Pero yung ipinanganak mismo ni Maria na tao, hindi Diyos yung katunayan nga, namamatay eh. Dahil ang katangian ng Diyos, 7:17 ng 1, walang kamatayan, nananahan sa liwanag na may malapitan. Ngayon, basahin mo, Maria, ina ng Diyos. Bihira ka naman. Next question. So, sabi niya, Mr. Moderator, nagsasabi ng katotohanan na ang ipinanganak ni Mary ay Diyos. Ano ang tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ano ang tawag mo? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Aba, ito tanong niya. Gusto kong ipitin, gusto kong makascore. Categorical question. Categorical. Ano ulit ang tanong? Ulitin. Ulitin natin. Mr. Moderator, point of order. Makinig siya mabuti. Ilang beses na ito na pabalik-balik yung tactic niya to na mag-iisip. Bakit? Okay. Magtanong siya, Moderator's time. Repeat your question. Hindi nagtatanong eh.
Dahil umamin ka na na yung ipinanganak ni Mary ay Diyos, sang-ayon sa sariling bunganga mo, binanggit mo yon at umamin ka. Ngayon, ano ang tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o hindi ina ng Diyos? Aba, Diyos rin yun. Pero wala ka, ito, papaliwanag ako. Wala naman ako sinabi na yung ipinanganak ni Maria, Diyos. Ang sinabi ko, ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Mr. Diyos. Objection. Uno, 14 Mr. ng Objection. 1. Moderator. Sumasagot ako, iniiba mo eh. Umamin na sa kanina. Kahit i-reply pa natin, nang ipinanganak ni Mary ay Diyos. Dahil Ano tanong, moderator? nag-premise pa ako. Nag-premise pa ako. Dahil sinabi mo kanina nang ipinanganak ni Mary ay Diyos, kaya nag-premise ako na kung ang ipinanganak ni Mary ay Diyos, ano ang tawag mo sa isang persona ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Ito, huwag mo lagyan ng ina dahil ipapatungkol mo kay Maria yan. Sasagot ko na yan, tanong mo. Objection, moderator, nasagot ko na yan. Gusto ko. Mr. Moderator, objection, counter objection. Tanong. Counter objection, karapatan ko. Sapagkat ang topic natin ay ina ng Diyos. Tama. Moderator, tanong niya na tama yan na eh. to. Ngayon, nung nagtanong ako nung ulit, ba't bawal? Tapos siya nung magtatanong ulit, pwede na. Unfair, moderator. Sagutin mo ang kanyang tanong. Sagutin mo ang kanyang Sumasagot ako, moderator. Oo. Sumagot ka. Sumasagot ako. Nasagot ko na yun. Wala, hindi pa niyo Sagot. Sinagot ko na yun. Hindi. O, sinagot ko na yun. Hindi pa niyo sinagot. Lagyan niyang categorical, sasagutin ko. Ulitin ko. Pangatlong ulit na to ha. Sinabi mo kanina at umamin ka at nakarinig silang lahat na yung ipinanganak ni Santa Maria ay Diyos. Kaya doon ako Objection, mag-premise. moderator. Hindi pa Objection. Ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Diyos, dahil ang Diyos, 92 ng awit, walang pinagmulan. Moderator's time. Moderator sinabi eh. I-review pa natin. Sa sinabi ko. Moderator's time. Ang ibig niyong sabihin na ang ipinanganak ni Maria ay ang tao, hindi ang Diyos. Ayon sa kanya. Uwi na. Ayon sa kanya. Ito nga ang tanong ko. Moderator ito ha. Ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao ng Diyos. Nagtatanong-tunong, hindi ko naman sinabi eh. Ano ka? Umamin ka na, di ba nakinig kayo? Lahat? Umamin na siya nang ipinanganak ni Maria ay Diyos. Moderator. Kaya nga ako nag-premise sa aking following question. Moderator's time. Hindi natin ma-rewind ang naka-record. Pero sabi niya, ngayon, sinabi niya na ang ipinanganak ay ang tao. Hindi siya nagsabi na ang pinanganak ay Diyos. Moderator, ang pinanganak ko, ang sinabi ko, yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao na Diyos. Binabago niya, ginagawa ng Diyos eh. Iba yung katawang tao, kesa sa Diyos. Dapat i-clarify natin. Ipahin mo. Dapat i-clarify natin. Ano ba ang totoo? Parang magtutuloy ang tanong. Ano ba ang totoo? Ipinanganak ba ni Maria ang Diyos o hindi? Ito, ang sagot ko, moderator. Sige. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Diyos. Dahil ang Diyos, 92 ng awit, 8:23 ng kawikaan, 1:1 hanggang 2 ng unang Juan. Aba, umiiral na. Wala pa si Maria noon. Yung hindi ko naman para ma-clarify natin, para ma-clarify. Totoo ba na hindi niya ipinanganak ang Diyos? Ito, moderator. Totoo ba? Wala naman ako sinabi yan eh. Ang sinabi ko, ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ng Diyos. Paulit-ulit na tayo eh. Kumbihira ka Next question. Yung ipinanganak ni Mary na binago mo ngayon na tao na si Kristo, Diyos yun o hindi Diyos? Yung nasa loob nun, babasahin ko, moderator. Babasahin ko. Yung ipinanganak ni Mary na sinabi niya tao, Diyos ba yun o hindi Diyos? Modest time. Sinagot na niya, yung nasa loob. Ayun. Yung nasa loob ang Hindi sagot niya. nakikinig ng sagot. So, ang ibig niya sabihin, yung nasa loob. Oh. Hindi, yung nasa loob, lumabas. Aba, yung nasa loob nun, tao na yon, yun ang Diyos, 2:9 ng Kolosan. Yan. At yung nasa loob nun, umiiral na yon, wala pa si Maria. Okay. Huwag ka sasapaw. Wait muna. Sige. Balikan tanong. Yung sinabi mo na ibinuntis ni Mary na nasa loob yung Diyos, ipinanganak ba yon?
lumabas, kasali ba yun na lumabas sa sinapupunan? Ito. Ipinanganak ba yun? Ipinanganak yun o hindi? Hindi naman pinanganak yun. Ang pinanganak yung Hindi. katawang tao. Kasama ba? Next Ang question Diyos. naman, paulit-ulit na. Mas hindi pa nasagot yung tanong ko. Paulit-ulit na. Sabi Next niya, question naman. hindi ipinanganak. Sinagot na. Hindi, ayon sa kanya, hindi ipinanganak. Hindi niya ipinanganak si Jesus na Diyos? Yes or no? No. Ito, dahil ang ipinanganak niya, dahil ang pinanganak niya, yung katawang tao ng Diyos, ang kulit mo naman nasa 15 ng Hebreo yun at 1:14 ng 1. Sino Next question. yung nagkatawang tao na Jesus? Diyos yun o hindi? Diyos. Pero nung nagkatawang tao, hindi na Diyos yun. Katunayan, umamin nga yun dun sa 1:23 ng Mateo na si Maria, nagdadalang tao, di naman sinabing nagdadalang Diyos. Dahil yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao ng Diyos. Gibain mo. Ngayon, Ulit-ulit umamin ka na yung ipinanganak ni Mary, Diyos pala. Ito. Asa, Wait. wait. Sinabi mo ngayon, paulit-ulit na yung ipinanganak ni Mary, yes or no, sinabi ko na, yes, ang sagot niya, na yung ipinanganak ni Mary, tinanong ko kanina, Diyos ba yun o hindi? Sabi mo, Diyos. So, kung Diyos yun, na ipinanganak ni Mary, ano na yun si Mary? Ina ng Diyos na yun o hindi? Hindi. Bakit? Dahil si Maria, ina ng katawang tao ng Diyos. G5 ng Hebreo, 1:14 ng 1. Dahil ang Diyos, 92 ng awit, walang pinagmulan, 8:23 ng kawikaan, umiral lang walang pasimula. Ulit-ulit tayo dyan. Wala bang bago? Sunod na tanong. Sinabi mo, ang ipinanganak ni Mary ay yung katawang tao lang ni Kristo. Ano? Bigyan mo ako ng isang talata sa Biblia na sinabi na ang ipinanganak ni Mary ay yung katawang tao lang ni Kristo. Sige. Anong talata? Pag nabasa ko ba, tatanggapin nyo, nagkamali kayo, No. at puro kabulaanan yung sinabi nyo? Yes, basahin mo. Okay, babasahin ko. Basahin mo. Isulat ko yung Babasahin ko. babasahin. Magpirmahan tayo. Babasahin ko. Ayun na, kapatid, Isusulot niya ang tanong. Isusulat natin yun. Sulat mo, babasahin ko. Time's up. Pambihira, Brother Paul. Hindi. Nagpirmahan na. Okay na yan. Basta babasahin ko. Tapos na. Sige, bigyan natin ng time. Ngayon, pag di ko nabasa to, mga kapatid, kayong mga nanonood, pag di ko nabasa, talo na ako. Ngayon, pag nabasa ko, talo na siya. Tapos ng diskusyon. Okay, sige, basahin mo. Ako muna magbasa. Ako muna magbasa. Moderator ang magbasa. Moderator magbasa. Anong talata yun na mabasa to? Okay. Babasahin mo. Siya magbasa. O ngayon, According sa role. ito moderator ha. Ito. Sige, babasan ko muna. Sige. Pagkatapos, sagutin mo. Sige. Ang ipinanganak ni Mary, ni Maria, ay ang katawang tao lang ni Kristo. Anong versikulo yun? Sige, babasahin Sabi ko. mo, meron. So, babasahin. Mr. Moderator, according sa ating rules, ang moderator ang magbasa. Sige. Sige, moderator. Basahin mo, Mr. Moderator. Anong So, version? I'll repeat, the question. I'll repeat the question. Pag hindi nabasa, moderator, talo na ako, tapos na. Pag nabasa ko naman, talo na siya at lahat ng CFD, talo na. Ako man ang magbabasa. Ako ang magbabasa. Ang tanong, balikan ko. Talo ka, ha? Repeat. Ang Sige. ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Oh, sige, babasahin ko. Ako ang Basahin mo. magbabasa. Basahin. Mr. Moderator. Moderator, basahin niyo, lakasan niyo, moderator. Ayan na. Pag hindi nabasa, talo na ako. Verse 23. Oh, yan, nandiyan. Narito ang dalagay magdadalang tao. Oh, tao! Ano naman sinabing Diyos? Wait. Talo ka na! Tapos na diskusyon, mga kapatid. Ano? Tapos na. Wala, hindi pa natin gusto pagbasa. Oh, moderator, sige lang, mga kapatid. Huwag kang magsapaw-sapaw. Narito. Pakinggan mo, maigi. Narito ang dalagay magdadalang tao. Ayun. At manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Tama. Moderator. Sagit lang. Mr. Moderator. Sabihin niyo muna ito. Diyos yun ha, na pinanganak sumasatin ng Emmanuel yun. Diyos yun. Moderator's time. Kung totoo ba ang kanyang sagot,
Dito sa tanong, nirong lang. Wala namang sinabi letra por letra. No. Bago inilista ito. Ang akala ko babasahin sa tapos na diskusyon, mga Moderator's kapatid. time. Talo na. You have to Talo na siya, mga kapatid. Tinanggap yan si Moderator na basahin ito. Kaya sinulat Wala niya. ka namang sinabing letra por letra eh. Sinabi. Wala ka sinabing Kaya naman yun letra ang por babasahin letra. mo. Kay moderator's time. Ikaw na Moderator mag-roll. Moderator, sabi mo, sasagutin mo ang kanyang tanong. Sinagot ko, So, moderator. ganito ang kanyang tanong. Yung salitang lang, hindi ko nababasa sa tekstong ibinigay mo sa akin. Moderator. Walang lang. Moderator, Yung, ano- ang usapan, wala namang letra por letra dyan eh. Dahil Hindi. ginagaya ko yung Sinabi style niya, ng Moderator's time. Sige. Hindi. You have to Nabasa. defend the question. The question is very literal. Nirong nakalagay na lang. Yung nababasa natin, walang lang. So, sa moderator's time, Mr. hindi Moderator, bago. talagang Mr. nasagot ang tanong. Mr. Moderator, for clarification lang. Sabi niya, babasahin niya ito, kung mabasa niya, talo na ako. In-admit ko. Ngayon, Mr. Moderator, for clarification, nabasa ba niya yung challenge niya o hindi? Nabasa. Ang moderator's time, hindi nababasa lahat. Hindi nababasa ang lang. Wala. Dahil hindi nababasa, Brad Jared, sabi ko, talo ka. Ibig sabihin, tanggapin mo ba na talo ka sa debate ito? Kasi Hindi ko- nanghamon ka, Ito. nababasahin mo. Ngayon, hindi mo nabasa. tatanggapin. Dahil ang hanap niya, letra por letra, unang-una, yung Yun ang pinagpirmahanan, ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Wala Diyos namang ang nilagay nabasa dito. na letra por letra. O, ang sabi moderator, dito, sorry, Talo ka. Moderator's time. Talo ka. Moderator's time. Moderator, kayo magdesisyon. Okay. Kayo magdesisyon. Ako moderator. magdesisyon. Balikan ko. Balikan ko ha. Ang sabi ng tanong, meron lang. Yung sabi mo, sasagutin mo. So ang tanong ay meron lang. Pag binasa ko yung teksto, wala namang lang. So in other words, the question is not completely answered. The question is not completely answered. So, talo na? Meron pa ba tayong rebuttal? Sabi mo yung talo na kung pag hindi mababasa. Ay na, tapos na diskusyon. Talo na sa pag-debat pa siya. Okay. Sabi niya, talo na pag hindi mababasa, pero bigyan natin ng 5 minuto kanyang negative yung sa summary. So, I'll be giving 5 minutes for your negative speech or negative summary. May tanungan pa ba to? Tapos na, no? Tapos na, okay. Ngayon mga kapatid, ngayon kung nakakaunawa tayo, maiintindihan natin ito. Ngayon, kung bulag na talaga tayo, hindi natin maiintindihan ito. Dahil yung pagbasang ginagawa ko, ganun ang pangangasiwa ng mga apostol, hindi sa titik, hindi letra por letra. Basahin natin sa 3:6 na ikalawang Korinto, na kami naman, na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Eh, yung pinagpirmahan na namin, wala naman nakalagay na letra por letra. Ito mga kapatid, kung pwede itutok sa camera. Ang nakalagay, ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Wala naman nakalagay na letra por letra para sabihin ko at para basahin ko yung letra por letra. Ngayon, basahin ulit natin ang 1:23. May nakalagay ba na Diyos doon? O, basahin natin. Narito ang dalagay magdadalang tao. Ibig sabihin, yung ipinanganak ni Maria, yung katawang tao o yung haing katawan. Eh, di nabasa. Nabasa, kapatid. Oh. Ngayon, kung hindi natin maunawaan ito, Diyos na ang bahala sa atin dahil Diyos naman ang umaaring ganap. 8:33 ng Roma. Sino magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Ngayon, ang tema namin, ito, basahin ulit natin ang tema. Patutunayan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, na si Jesus ang ayon sa Biblia. Ngayon, basahin natin yung aklat Katoliko na pwede bang magkaina ang Diyos. O ito, nako, Brother Paul.
Okay. Basahin natin sa page 2, si Maria ayon sa Biblia at simbahan na may ni Hildobstadt. Modern style. Babasahin ko. Ayon sa ating rules, hindi na pwede maggamit ng reference. No need to use reference. Okay, sayang, ano? Sayang. Ngayon, pag-aralan natin, ano? Sayang sasapul na sana nito si Brother Paul ngayon, mga kapatid, kayo nang bahalang humusga, nabasa naman Wala naman unang-una sa pinagpirmahanan natin, letra por letra. Kaya hindi ko binasa ng letra por letra. Binasa ko sa diwa. Parang yung salitang cellphone, wala naman sa Biblia ang salitang cellphone, letra por letra. Pero may cellphone sa Biblia. Basahin natin sa 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isaramot tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakot pa rito at ang kaalaman nilalago. May cellphone ba doon? Meron. Saan? Doon sa paglago ng kaalaman. Aba, huwag nyo naman sabihin hindi totoo ito. Huwag na kayo mag-cellphone. Huwag na kayo manood. Yun ang nakalagay sa Biblia. Bakit? Dahil ang pagbasa ng Biblia ng mga apostol sa 3:6 ng ikalawang Korinto, hindi sa titik. Kaya yung pinagpirmahanan natin, wala naman nilagay na letra por letra. Di sana kung letra por letra, babasahin ko letra por letra. Ngayon, ano ba nakalagay? Basahin naman natin sa G5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, wala naman sinabing katawang Diyos. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Last 2 minutes. At yung katawan na yon, yun yung nasa sinapupunan ni Maria na nasa 1:23 ng Mateo. Na ano? Na narito'y ang dalagay magdadalang tao. Nabasa ba? Nabasa ba, kapatid Neri? Nabasa. Nabasa bakit? Nakakaunawa kasi Bakit? 8:47 ng 1, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa hapon na ito, talo si Bro Paul Alima dahil nabasa natin. Salamat mga kapatid, mga ekson. Salamat sa ating affirmative side, Brother Paul Alima. Maraming salamat, Mr. Moderator, sa iyong pagdeklara. Natalo si Mr. Jared. Palakpakan ng Panginoon. So, congratulations, Brother Jared, sa iyong pagkatalo. So, maliwanag ang aking presentasyon. Sabi ko, magigiba lamang ang aking presentasyon kung mabuwal niya ang dalawang hindi matututulan na katotohanan. Ano ang katotohanan ito? Na si Maria ay ina ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. Nagiba ba? Wala. At hindi niya kayang tutulan ang dalawang haligi na katotohanan na itinatag ko sa proposisyon na ito. Dahil walang nagawa si Mr. Jared, lumipad siya galing Manila papuntang Bohol upang tanggapin ang pagkatalo sa proposisyon na aming pinag-uusapan. Ngayon sabi niya, hindi daw sa titik. Pero bakit tinanong niya ako kanina sa kanyang first question, saan daw mababasa sa Bible ang bulldozer? Inconsistent. Na kung magsabi ka na hindi litra po litra, bakit pati bulldozer tinanong mo? Pati cellphone, nirepute mo sa Mari. Bakit nagdebate ba tayo ng cellphone? Ang tungkulin mo ay gibain mo ang dalawang presentasyon at sa hapong ito nanatili ang katotohanan na hindi matutulan na ano? Na Santa Maria ay ina ni Jesus at si Jesus ay Diyos. Sa makatuwid bagay, si Maria ay ina ni Jesus. Palakpakan ang Panginoon. Sinabi ko kanina, noong ibinuntis ng mahal na Birhen Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, noong lumabas sa kanyang sinapupunan, yung ipinanganak niya, Diyos o hindi Diyos? Sabi niya Diyos. Bagkos, kung ang ipinanganak na Diyos, ano ang tawag mo sa nanganak ng Diyos? Diyos? Ano, ina ng hindi Diyos o ina ng Diyos? Sabi niya, ina ng Diyos. Sabi niya, nag-challenge pa siya kanina. Sabi niya, babasahin daw niya nang ipinanganak ni Mary ay ang katawang tao lang ni Jesus. Pero ano ang sabi niya sa versikulong binasa niya? Na narito, magdadalang tao si Maria at ipapanganak niya si Jesus na pangalang Jesus.
na tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Ang sitas na kanyang binasa, hindi niya naunawaan na yung ibinuntis ni Mary, Diyos yun. Kaya hindi niya nabasa ang kanyang sinabi na ang ipinanganak ni Mary ay ang katawang tao lang ni Jesus. Kaya sa hapong ito, masaya po tayo. Bakit ating pinatunayan ito? Hindi ito alang-alang sa mahal na Birhen na Maria. This is Christological issue na ating ipinahayag na yung binuntis ni Mary ay Diyos. Denying that Mary is the mother of God is tantamount to deny that Jesus is not God. So ang hindi mo pagsang-ayon at ang hindi pagsang-ayon ng isang tao na si Mary ay ina ng Diyos, ininsulto niya ang personang ipinanganak ni Mary na si Jesus ay Diyos. Kaya sa hapong ito, masaya po tayo na ating napatunayan at nanatiling nakatindi ang aking proposisyon na hindi nagiba ng aking katunggali. At salamat sa Diyos, nag-declare ang ating moderator na talo si Mr. Jared. Palakpakan ng Panginoon. Okay, time's up. Okay, salamat sa debate. At sa huling yugto ng debate, tumambad ang tunay na bigat ng tanong, si Maria ba ay ina ng Diyos o ina ng taong si Jesus lamang? Paul Alima ay naglatag ng malinaw na lohika. Premise isa, si Jesus ay Diyos. Sumangayon si Jared. Premise dalawa, si Maria ang ina ni Jesus. Sumangayon si Jared. Therefore, si Maria ay ina ng Diyos. Isang simpleng syllogism, ngunit may lalim na theological. Sa gitna ng pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo, iisa ang persona, ngunit dito pumalag si Jared. Bagamat tinanggap niya ang pagka-Diyos ni Jesus, tumangi siyang ang isinilang ni Maria ay Diyos mismo. At dumating ang hamon. Nang mabasa ang katagang nagdadalang tao, natuwa si Jared. Para sa kanya, hindi ito nagdadalang Diyos, ngunit iginiit ni Paul, tao lamang ang usapan. Sa puntong ito, hindi na lohika ang lumaban, kundi ang salita mismo. Sa mata ng lohika, nanatiling matibay ang argumento ni Paul. Sa mata ng retorika, si Jared ay nadapa sa sariling hamon, ngunit ang tanong ay nananatili. Kung ang isinilang ay Diyos na nagkatawang tao, hindi ba't si Maria ay ina ng Diyos mismo? Sa dulo, hindi lang ito usapin ng salita. Ito ay usapin ng pananampalataya, pagkaunawa, at pagkilala sa misteryo ng pagkakatawang tao. Kaya kung walang gabay ng simbahan, maraming magkakanya-kanyang interpretasyon. Amin pong nilinaw, ang Biblia ay hindi humigit sa lumalang dito na walang iba kundi ang simbahan. Kung may kalituhan sa pag-unawa sa Biblia, dumulog agad sa simbahan. Siyang lumalang, siyang tagapaliwanag. Sapagkat kung hindi mo alam ang kasaysayan ng paggawa ng Biblia, hindi mo rin lubos na maunawaan ang laman nito. Kaya't ang simbahan ang siyang suhay at haligi ng katotohanan. Hindi ang Biblia lamang. Thank you for watching this episode of Don't You Know, and let's do the logic. If you found this topic meaningful, don't forget to like, comment, and share with someone who needs clarity and faith. Subscribe and hit the notification bell so you won't miss the next deep dive into truth and theology. Together, let's keep asking, thinking, and believing with logic and love. See you in the next episode.